Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. This is your guest pa sa Great Channel, a fated also matarder. So ngayong hapon na to, tignan natin yung sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is the weekly gabay for the month of May 22 hanggang May 28 for the sign of Taurus. So Taurus, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy o kaganapan sa buhay ng mga Taurus signs ang ating mahagilap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And hihilip ko siya for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi skip ng ads na way pagpalain kayo. Ng Diyos at may kapal, siksik-liglig nag-uumapaw, na biyayang manang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advices sa inyo ng ating angel spirit for the sign of Taurus. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Taurus signs ang ating mga ganap? Tuklasin at bubulabugin natin. Angel spirit, let's give me information po. There's a hermit card. Now, there's a spiritual awakening na may mga bagay na parang mamumulat ka. No? Parang gigisingin ka sa eksena. No? There's something in spiritual journey, guys. No? Marami kang mga bagay na pinagdadaan about sa spiritual. And this is something, the justice card. No? May justisya at maaaring po mabor na sa isang sitwasyon. No? There's something of karma. No? And there's a death card. No? There's something an ending and in your beginning. Na matatapos na ang gawa sa'yo ng hindi maganda. Natapos na ang kulat, tapos na ang anumang uri ng black magic or negative, maaaring tinapos na. Magkakaroon ka ng transformation sa buhay mo. No, and there's something, the two of cups with a partnership. No, magkakaroon ka ng panibagong eksena. No, at bagong simula. No? Some of you meron ditong unconditional love. No? Na matatawag. No, and this is something, the three of cups for celebration. Maraming celebration na magaganap. Now, some of you guys, no, ay maaaring magdala sa'yo ng panibagong eksena. Maaaring may mga celebration kan dalawahan, no? And there's an happiness. And there's an emperor. Maging mature and maging grounded ka sa mga decision or actions mo. No, hindi ka pwede pala decision dito. And there's a hermit card representing the Eight of Cups. Moving forward, makaka-move on na kayo. No, sa usaping ng negativities, kulam, ganon, or black magic, makakabangon na kayo dyan. And there's a Eight of Wands. No, there's something in fast communication and fast movement. No, magkakaroon ng changes and development na sa eksena mo. Na makukuha mo na yung justisya mo, makukuha mo na yung karapat-dapat sa'yo. Some of you, maaaring gusto mo mag-travel, maaaring makakaalis ka. No? What is the Death card? The Death card represents with the Five of Swords. Nagkakaroon ng self-sabotage that because of your action. No, yung mga desisyon mong pala, desisyon, no, kaya mag-ingat ka dahil ikaw yung maglalagay sa kapahamakan sa sarili mo. No? Pag-isipang mabuti. No, dahil malaking pagbabago na magaganap sa buhay mo, kung susundin mo yung sarili mo dito. No, parang ang nangyari, pinipilit mo yung isang bagay no? Kaya kailangan pag-isipang mabuti. And there's a Nine of Pentacles with a blossoming. Na pagdating sa partnership, pagdating sa love, magkakaroon ng paglago. No? May potential ka para gumanda ang iyong pagkasama, ang inyong relasyon, ang inyong buhay. And there's a Five of Pentacles na umiwas ka sa mga luho, bisyo, maaaring nakakasama ito, maaaring makaranas ka ng financial crisis o financial loss. No? Wala kang maiipon, wala kang matatabi kapag yan ang inuna mo. No? And this, or even with the friends of yours. Natutukan mo sa sarili mo dito, umiwas ka sa mga friend na alam mong toxic, no? And there's an Eight of Swords. Maging mature ka. There's an Eight of Swords represent the toxic and negativities around you. Na maging mature ka pagdating sa desisyon. Magkaroon ka ng disiplina at respeto. What is the Hermit card? Because the Eight of Cups. There's an 888, guys. There's a big money coming in. There's a potential for abundance. No, meron talagang kasaganahan dito na nagre-represent with the 888. And there's the word. Some of you guys makakapag-travel ka talaga. No? Some of you, kung nagtatrabaho ka sa ibang bansa, maaaring makakaalis ka na ulit. No? And this is something, the Fool card.
No, and of course, may pagsubok dito para sinusubukan na pananampalataya at tiwala nyo dito, guys. No, para makukuha nyo justisya, there's a good karma. No, makukuha nyo yung mga bagay na para sa inyo. What is the death card? Because the 5 of swords represent, guys, with the 10 of swords. No, some of you matatapos na yung mga tao sumasabotahe sa inyo. No? Kumbaga nagkakaroon ng self-sabotage kasi hinahayaan mong traidorin ka. So ngayon na para napagtanto mo na. No, nagkaroon ka ng realization. Okay, so there's something, guys, with the temperance. A perfect timing. No, talagang, kumbaga this is the moment, no, para lumago at lumakas ng yung finance at the same time yung relasyon nyo. No, talagang pinagsama at pinagbuklod kayo sa isa't isa ng ating gabay. No? And this is something, guys, with the Tower moment for major changes, malaking pagbabago na magaganap sa buhay mo. No? Kasi may mga nasense ako dito with the toxic families, no? Na kailangan nyo nang mag-give way or kailangan mo umalis, lumayo, ganon. No? There's a for once, no? Some of you may nakita ako makakabili kayo ng bahay. No? Or maaaring lumipat kayo ng bahay. Some of you, there's a homecoming family gathering. No? Magiging mature ka na this time. No, hindi mo na ipipilit yung isang bagay sa alam mong walang kang mapapala dyan, na parang walang katuturan, no? Iiwas ka na sa negative. And there's a 10 of Pentacles, so see, magkakaroon ka ng long-term success and long-term investment na pang matagal ng sitwasyon. No, there's a Chariot card, marami na parating na eksena. And there's a Queen of Pentacles, na maging mature, and of course, pagdating sa business, dapat marunong ka mag-manage at mag-control. Na pangalagaan at protectionan mo ito. Now, there's a King of Wands. No? There's something and look at the bigger picture. Lagi mo titingnan yung magiging posibilidad. No? Kaya hinat na ng eksena na para hindi ka magsisi sa huli. And there's a the Kingman. No? Some of you nakakaranas ka ng delays and cancellation. No? Kailangan nyo baguhin yung perspective nyo dito. No? Yung pananaw nyo. There's a 9 of Cups, a wish fulfillment. So, matutupad yung mga pangarap mo dito. May mga bagay na may isa sa katuparan. So, let's see what is additional messages for finances and career, love life, at kalusugan. Alamin na natin yan, guys. So, let's watch this. Finances and career represent what? There's an 8 of Pentacles. Na mag-focus ka dyan sa trabaho or negosyo nyo. No, and this is something, guys, with the Ace of Swords. Breakthrough. Magtatagumpay ka dito. Magkakaroon ka ng mental clarity. Na maliliwanagan ka na. No, at magiging balance with the 2 of Pentacles. No, timbangin mo yung mga bagay na mahalaga. Yung mga bagay na magdadala sa inyo ng growth and expansion. And there's a Page of Wands. No, there's a good news. Some of you magkakaroon ka ng promotion. No, maaaring mag-increase yung salary mo. Maaaring lumaki yung pasok ng pera sa inyo. No, there's something, the 4 of Swords. Na makinig ka sa intuition na gut feeling mo. Kailangan mo rin ng pahinga dito, ha? And this is something, the 9 of Wands. Slow and steady, manatiling kalmado. Huwag kang agresibo. Utay-utay, hinay-hinay lang. Pagdating sa love life, there's a Queen of Swords, clear the boundaries. Linisin mo yung mga bagay na makakasira sa inyong relasyon. And there's a 7 of Cups, no? Maraming panggulo. Maraming, kumbaga, tinitignan dito kung maliwanag ba yung utak mo. Na kailangan mo mag-decision dito, guys, no? Pagdating sa relasyon, kailangan mo ng decision dito. Now, this is something, Page of Sword, no? Being curiosity, kailangan liwanagin mo lahat ng bagay, no? Kailangan tuklasin mo lahat. And there's a 9 of Pentacles, magkaroon ka ng seguridad na pagdating sa relasyon. Pangalagaan, protectionan mo, ano man yung mga bagay na meron ka. Now, there's a 3 of Swords, some of you makaka-recover ka na from the pain. Kung madalas ka nasasaktan na bibigo, this is the moment na matatagpuan mo na yung taong para sa'yo. Pagdating naman tayo sa kalusugan. Sa kalusugan mo, there is an Ace of Cups. No, magiging maganda at masaya ang puso mo. No, and there's a King of Pentacles. Maging practical ka lang sa lahat ng kinakain mo, sa lahat ng iniinom mo. No, and there's the Wheel of Fortune na turning back. No, magiging maganda na ang iyong kalusugan. No, parang babalik ka ulit sa pagkabata dun sa nararamdaman mo, parang gano'n. No, you are feeling fresh. And there's an FS card for revert, no? Kumbaga sinasabi dito, kung babae kang Taurus, maaaring magbuntis ka dito, there's a fertility. No, some of you, there's a blessing coming in. No? At the same time, there's a revert, na parang ibabalik yung sigla ng iyong pagkatao. And there's an 9 of Wands, konting tiyaga lang. No, hinay-hilay lang sa mga kinakain mo. No, there's a 2 of Pentacles, you have the power to choose. No?
kumbaga ikaw yun naman yung magdidesisyon dyan eh, dahil katawan mo yan eh. Umiwas ka lang sa bagay na nakakasama at kumbaga mapapagsin mo yun sa sarili mo. Kapag kumakain ka, umiinom ka nito, nag-trigger sa katawan mo, umiwas ka na. No, huwag ka na matigas ang ulo. So let's see, what is the magical fire messages and advices? And of course, a pick, a card, yes or no. Kung bago ka sa channel ko, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. And of course, guys, a pick, a card, yes or no, ipapaliwanag ko, pwede ka magtanong sa isip mo. Then of course, ang magiging sagot ay iisa lamang. No? Pipili ka sa 1, 2, or 3. No? And of course, comment down below kung anong number na napili mo para malaman ko ano yung magiging sagot sa eksena mo. At malalaman ko para kung umabot ka ba sa reading na to. So let's see and watch this. With the magical fire messages, represent what? For magical fire messages, represent with a spiritual teacher. Some of you, kailangan mo ng albularyo manggagamot dito, no? Para mawakasan na tong lahat ng kaguluhan sa buhay mo. And this is something sa summer, ngayon summer season, maaring masagot na talaga ang iyong katanungan. And this is something as spiritual teacher, maaring magiging manggagamot ka dito. And there's a love life na malaking factor sa buhay mo ang pag-ibig, ang iyong relasyon. What is the synchronicities represent what? And there's a winter, no? Ngayon taglamig daw, maaaring masagot na lang lahat ng katanungan mo sa buhay mo. Winter and summer, no? Ibig sabihin between dyan sa dalawa na yan. And there's something summer, double clarification ha. May summer season talaga, no? And this something a joy, magiging maligat, magiging masaya ka. So let's see what is the yin and yang oracle card. Represent what? And there's a reunion. Some of you magkakaroon ng reunite, no? And there's a control. Kontrolin mo yung bunganga mo, medyo pasmado, no? And there's a transformation. Unti-unti na magbabago yung sitwasyon mo. And this something gets with the rejections, no? Maraming mga bagay na nawawala, inaalis, no? Huwag kang tanggap ng tanggap, no, ng mga impormasyon. No, marunong kang tanggihan at alisin. What is the romance age for Mystic Love Oracle deck? And there's a compromise, no? May mga pinangako na maaaring mabago. And there's a silent, no contact. No, maaaring wala kayong contact na person mo or maaaring mas maganda na kung wala na kayong contact ng mga taong nakasira sa eksena nyo. And there's a party with a having fun. So guys, no, maaaring kailangan mo dito ng unwind, gano'n, no? Para gumaang iyong kalooban ng iyong sitwasyon. Angels number represent what? And there's a 0330, now represent with a lucky ship. And of course, there's something guys with a 0220 represent with the accio on your idea. Now, first of all, there's a lucky ship, no? Pursue your goals and get what you want. It will provide wonderful benefit for you and people you hold there. Your ability to communicate is improving at this time, which will make it easier for you to interact abroad or etc. Diba? Kumbaga, lahat ng mga bagay nito ay maaaring kailangan mo lang talagang kumbaga, magtiwala sa lahat ng eksena na to. Kailangan mo lang magpatuloy na walang takot at pangamba. Mahalin ang ginagawa. And act on your idea. No? You have the benefit of good fortune. And if you use your wise judgment, you can do anything in this place. You can reach new heights. You should act on your potential when you see this pattern. Since that your plan will grow. You're about to experience a spectacular accent. So, ibig sabihin magtatagumpay ka. No? Kung mag-iingat ka sa lahat ng gagawin mo at lahat ng mga bagay na tumatakbo sa isipan mo na maaaring maisa katuparan mo. So, magtiwala ka sa kakayanan mo, magtiwala ka sa sarili mo. Dahil, kumbaga, may potential ka para maging maganda takbo ng buhay mo dito. So, let's see what is the Money Move Oracle deck. Sa madaling salita, walang giginawa at walang magiging maayos ang buhay kung nakatunganga ka lang. Parang gano'n. No? Kailangan mong magtiyaga, kumilos, na magsipag. And this is something guys with a limitation. No, let go of your worries. No, fear and doubt limit freedom of action. So kailangan mo alisin yung takot at pangamba mo. Yan yung bagay na nagbibigay balakid para hindi ka magtagumpay. Kasi nangangamba ka eh. Ayaw mo mag-take ng action kasi baka may masabi sa iyo, baka magkamali ka. Dapat handa ka, no, sa consequences. And there's a part of the light represent what? The part of the light represent what?
represent with the victory. So see, I have grown within the universe, discovering the higher wisdom that lead me to victory by directing my thoughts to clarity. I cultivate wisdom, love, and kindness within myself, which this I am free to embrace all that life offers, knowing that I am guided and supported by divine light. So see, alam mo na magtatagumpay ka at alam mo mapagtatagumpayan mo ito. Alam mo kasi na ginagabayan ka ng ating angel spirit. Sa likod mga pinagdadaanan mo, alam mo na magtatagumpay ka sa lahat ng aspeto. And there's a shadow work represent what? With the shadow work represent with unmasking truth. No? Parang mai-reveal na dito. No, kailangan mo lang talaga guys na liwanagin, unawain lahat ng eksena. No, hindi ka pwede magbulag-bulagan. The eye sees only what the mind is prepared to know. No, maraming tatakbo sa utak mo. No, maraming bagay na liliwanag sa utak mo para masagot lahat ng katanungan mo. What lies beneath with the hidden future? Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? Sa madaling salita dito, no, ilalantad lahat ng haka-haka mo. Lahat ng bagay na pumapasok sa isipan mo, ipapakita kung ano ba ang totoo. And this is something guys with tired of drama. No? Parang napapagod ka na sa drama ng buhay. No? Sa lahat na nangyari, parang pagod ka na. No? So let's see what is the clarifying for love situation. Clarifying for a love situation represent what? There's something guys with a playful innocence. No? Embrace a childish spirit where baby step lead to joy and not seriousness. So, see, parang sinasabi na harutin mo yung partner mo, or kailangan mong enjoyin yung bawat eksena. No? Kailangan na mahalin mo yung moment na to. No? Alisin mo yung kumbaga nandun tayo sa mga nasa immaturity stages na kailangan mo enjoyin. No? Habang bata ka pa, habang nandiyan sa situation, no, mahalin mo at kailangan mong lasipin yung eksena na to. No? And clarifying for life situation. Enjoyin. What is the clarifying for life situation? Represent with a wish granted. So see, the outcome may not be exactly what you want, but it's what you need. So see, lahat ng mangyayari na to hindi dahil hindi man makuha mo or hindi man maisa katuparan sa kung ano man yung kagustuhan mo. Pero ibibigay nito yung mga bagay karapat dapat para sa iyo, yung mas kailangan mo. 'Di ba? Matutupad to, yun naman ang plano at talagang will ni God, no? Naibigay sa iyo yung mas kailangan mo, hindi yung gusto mo lang. So let's see what is additional messages tayo with the angel spirit for a pick a card, yes or no. So let's watch this. With a pick a card, yes or no, let's start na tayo with the number 1. Wala tayong paligoy-ligoy pa. Umpisahan na natin yan. Kung sino yung nakapili na number 1, ito na yon. Okay, there's a no. Rethink your direction. This isn't your path. No, ibig sabihin dito, pag-isip mong mabuti yung bawat direksyon, hindi yun yung linya mo. Huwag mong ipilit. No, huwag mong subukan. Masisira ang eksena mo. And there's a number 2 guys, yung nakapili ng number 2, there's a no again. Hidden danger is the stillness, proceed with a caution. So see, may nakatagong panganib. No, ibig sabihin dito may mga bagay na makakasira ng eksena mo or magdudulot sa'yo ng pagkawasak ng plano mo, ng gusto mo mangyari. No, wag ka mag-proceed for this babala. No, para may paalala sa'yo, wag mo nang pilitin. No, na ilaban. And number 3 represent what? There's something ano again, starve for attention, empty promises voided. So, ibig sabihin dito guys na mag-pay attention ka sa lahat na nangyayari, no? Kumbaga, umiwas ka sa mga bagay na wala namang katuturan o yung mga pangako na napako, yung mga tatalinhagang salita na wala namang laman, no? Mag-ingat ka sa mga sinasabi na wala namang pang napapatunayan sa eksena niya. So guys, this is a weekly gabay for the month of May 22 hanggang May 28 for the sign of Taurus. So Taurus, maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap.
And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng ads sa way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, digdig, nag-uumapaw na biyayang manang balik sa inyo. Maraming salamat po yung si the next video. Bye-bye and babush.